Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaparating niya sa lahat ng mga Pilipino sa kanyang State of the Nation address ang mga ginawa at pinagdaanan ng administrasyon para malampasan ang mga pagsubok na kinakarap ng bansa at kung ano ang dapat asahan sa mga susunod na panahon. Yan ang sentro balita ni Kenneth Pasyente. Handa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahatid ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA bukas, Hulyo 27. Kung saan inaasahang ilalatag niya ang mga naging tagumpay ng pamahalaan, kasabay ng mga hakbang para tugunan ang mga patuloy na hamon sa ekonomiya, korupsyon, pambansang seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, lampas 70% na ang kanyang talumpati pero posibleng may baguhin, alisin o idagdag siya kahit pa sa mismong araw na ng SONA. Sinabi ng Pangulo na tatalakayin niya kung paano nagawa ng pamahalaan na harapin isa-isa ang mga pinakamahihirap na hamon lalo na sa harap ng mga panlabas na banta tulad ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan na may epekto sa ekonomiya at enerhiya. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. Isa sa mga pangunahing paksa na inaasahang bibigyang diin sa SONA ay ang pagpapanagot sa mga nasasangkot sa mga kinukwestyong flood control project. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Matatandaan sa ika-4 na SONA noong nakaraang taon, ginamit ng Pangulo ang linyang "Mahiya naman kayo" bilang babala sa mga tiwaling opisyal at kontratista na sangkot sa mga proyektong hindi nagbigay ng inaasahang proteksyon laban sa pagbaha. Muli ring inaasahang ilalahad ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang para masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng maayos at may nakikitang resulta. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglulunsad ng online platform na Sumbong sa Pangulo para madaling makapagsumbong ang publiko ng mga katiwalian at iba pang irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Inaasahan din na mag-uulat ang Pangulo tungkol sa kalagayan ng ekonomiya matapos makamit ng Pilipinas ang katayuang upper middle income country. Ilalahad din niya ang mga hakbang ng pamahalaan para makahikayat pa ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng mas maraming trabaho, mapalawak ang mga industriya, at mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahang isasama rin sa SONA ang mga plano ng administrasyon para sa mga susunod na taon para mas mapalakas pa ang ekonomiya at mapanatili ang pag-unlad. Inaasahan din sa talumpati ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy na ipinaglaban ng pamahalaan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa pamamagitan ng diplomatiko at legal na mga hakbang na naaayon sa pandaigdigang batas. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno sa mga pangyayari sa West Philippine Sea habang pinapalakas ang mga hakbang upang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino, mga yamang dagat at ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law.
Inaasahan din na magbibigay ang Pangulo ng mga update sa mga programa ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilya, mga senior citizen, persons with disabilities o PWD, at iba pang vulnerable sector. Kabilang dito ang mga hakbang upang mapawi ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga posibleng epekto ng mga panlabas na krisis sa mga mamimili, manggagawa at negosyo. Inaasahan ding maibabalita ang mga naging bunga ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency at naglunsad ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Layunin ng programa na mapanatili ang seguridad sa supply ng enerhiya, maprotektahan ang kabuhayan at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-andar ng ekonomiya sa kabila ng mga panlabas na banta. Sa kabuuan, inaasahang magiging komprehensibong pag-uulat ang ikalimang sona ng Pangulo, hindi lamang tungkol sa mga nagawa ng pamahalaan, kundi pati na sa mga konkretong plano at estratehiya para tugunan ang mga hamon sa pag-unlad, pambansang seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa bayan.